Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, Mindanao Cable Television, SM City Minpro at eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and via other government agencies' Facebook pages, One TV Philippines, Isa TV channel, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City via MCTV and eMedia. Happy Kapihan Wednesday po sa lahat ng ating mga viewers. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. At ngayon po sa ating episode, patuloy pa rin natin pag-uusapan ang ating kampanya laban sa iligal na droga. Makakasama natin from the Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 9, we have Ma'am Darmalyn Jumlail, the Information Officer po ng PIDEA Region 9. Welcome muli po sa ating program, ma'am. Yes, Ma'am Myra. Good day po sa ating lahat. Good day din po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa ating programa ngayong araw. Yun, gaya po ng sabi ko, pag-uusapan natin muli yung ating kampanya laban sa illegal na droga dahil bagong taon, bagong kampanya naman, no? Yung ating kampanya ay patuloy pa rin, hindi po nag-iiba. So gusto natin ipaalala pa rin sa ating mga tao kung ano po yung responsibilidad nila, no? Patungkol dito sa ating campaign. So ma'am, can you please provide po sa amin yung ating current status of our anti-illegal drug campaign in Region 9, including po yung ating mga recent achievements and yung mga challenges po na nararanasan natin ngayon dito sa region? Yes, Ma'am Myra, no? We'll start with the most commonly abused drugs in Region 9. Well, apparently po sa Region 9, shabu remains to be the most commonly abused drugs, followed by cannabis sativa or marijuana. Now, this data is based on our apprehensions for the year 2023, wherein most of the confiscated illegal drugs are shabu with a little amount of marijuana. Now, pagdating naman po sa mode of trafficking ng mga illegal drugs, itong mga drug players continue to utilize the sea, the land, and air spaces as entry and exit points of illegal drugs in the region. So, they use motorized boats, locally known as jungkong. They use motorcycles, private vehicles, even fish carriers, the public utility vehicles. And ang kwan pa dito, ma'am, is pati yung mail and parcel services po natin, they are also being utilized as kumbaga in illegal drug trafficking. So ginagamit yung ating mga mail and parcel services sa pag-traffic ng illegal drugs in and out of the region. And then based on our apprehensions in 2023, the average price of shabu in the region amounts to 4,327 per gram, while the marijuana has an average price of 120 pesos per gram. And as to the accomplishments of the regional office, in 2023 alone, we have recorded a significant accomplishments for the year 2023 in terms of supply reduction. But this is from among the PIDEA, PNP, and other law enforcement agencies. So for the year 2023, we have a total of 968 anti-drug operations conducted. We have arrested around 1,146 drug personalities. We have confiscated 16,346.4 grams of shabu. That's equivalent to 16.3 kilos of shabu and 19.01 grams of marijuana. So, konti lang yung na-seize natin na marijuana for the year. So, early this year, this January lang po, we have already confiscated more or less 5,570 grams of suspected shabu. That's equivalent to 5.5 kilos. So as early as January, hindi pa natatapos yung January pero meron na po tayong 5.5 kilos of shabu na na-confiscate and the arrest of around 8 drug personalities. So yun po yung mga past achievements or accomplishments natin in 2023 and early 2024. So as to the challenges naman, ma'am, the vast and porous coastlines of Zamboanga Peninsula remains to be a challenge in preventing the entry of illegal drugs in the region. Kasi currently, ma'am, for Zamboanga City alone, we have
we have an estimate of around 200 identified ports, wharves, piers, yes, docks, landing sites, of which 6 are PPA accredited, which requires close monitoring. So ito pong mga areas na to or ports na to, they are being utilized by drug players para magpasok or mag-traffic po ng illegal drugs papasok ng region. So pagdating naman po sa challenges natin sa Barangay Drug Clearing Program, PDEA RO9 already provided with the necessary training of trainers for our BDCP implementers sa buong region. Ito pong mga matitrain natin, sila yung future trainers natin to fast track the activities and initiatives patungkol sa Barangay Drug Clearing Program. However, it will require some time for them to be familiar with the workings of the Barangay Drug Clearing Program. And then, itong isang challenge natin, ma'am, itong establishment ng Balay Silangan Reformation Center sa buong region, ang establishment po ng Balay Silangan Reformation Center is very vital for the efficient and effective implementation ng Barangay Drug Clearing Program. However, sa region po natin, sa EOR, we have only 41 established Balay Silangan Reformation Centers. And out of that 41, we have only 21 operational facilities. So we are yet to see other Balay Silangan Reformation Centers to become operational para mas maging maganda at kumbaga smooth yung pag-implement po natin ng Barangay Drug Clearing Program. So, yun po, no? Although marami tayong mga naging achievements, accomplishments, meron din po tayo talagang mga challenges na naranasan. Ma'am, can I ask po, yung data po ba na meron tayo from the last year, 2023, tumaas ba siya from the 2022 na nahuli natin? Mga apprehensions natin? Unfortunately, wala akong comparative data, ma'am, sa 2022. But I think kung meron man pong kumbaga difference, medyo slight lang siya and medyo nasa manageable naman po ang status po ng ating kumbaga ang sitwasyon natin pagdating sa illegal drugs sa region. And that only proves po na talagang continuous nga yung efforts ng PDEA and other na mga agencies natin for yung programa natin on anti-illegal drugs. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ano po yung mga strategies? Although kanina meron na tayong mga few strategies na nabanggit dahil nga sa mga challenges, ma'am, no? So ano yung mga strategies, initiatives of PDEA na implemented to address the drug situation in Region 9? And how have these measures evolved over time? Like you mentioned po kanina yung mga challenges natin sa yung entry nga ng yung ating, dahil marami tayong port, maraming parts ng Zampen na pwedeng pasukan ng mag-traffic ng illegal drugs. So paano po yung mga implemented strategies natin on this? With all the challenges, ma'am, na nakita natin, I think ang pinaka-strategy talaga na ginawa ng PDEA, itong pag-implement natin ng Barangay Drug Clearing Program. Because ang programa is, kumbaga nandun na lahat sa kanya. Supply reduction, demand reduction, and even harm reduction. Pasok po sa Barangay Drug Clearing Program. Now, kung titingnan na po natin, because of this program, bumaba po yung ating drug affectation sa region. And this is true to all regions in the Philippines. Hindi lang po sa atin ang nagkaroon ng reduction sa drug affectation, kundi pati sa buong bansa. Now, sa atin, sa ngayon, as of today, nasa 21% na lang po ang ating drug affectation ng buong region. So, noong 2016, yun po yung, kumbaga, pag-umpisa ng implementation ng Barangay Drug Clearing Program, in which sa Region 9, nakapag-clear po tayo ng mga barangays as drug cleared noong 2017 na. Nag-umpisa po ito doon sa Zamboanga del Norte kung saan nakapag-clear po tayo ng 70 barangays na naging kumbaga hudyat ng pagbabago sa drug affectation dito po sa Region 9. Like you mentioned nga po yun, of course familiar tayo sa ating barangay drug clearing operation dahil it's very helpful at saka magandang initiative siya, ma'am, kasi down to the grassroots talaga siya, down to the LGU, ground level, grassroots level, kasi nga sila yung talagang nandun sa community, nakikita nila at
nalalaman nila no agad. So Yes, I think isa nga 'yun sa magandang strategies na na-mention, good practices din natin. And I think later on pa tatanungin natin kung paano ba yung statistics natin ngayon. Ano po yung statistics natin, yung trends related sa ating mga drug activities in Region 9, and paano po ito nakaka-influence no sa overall approach po natin sa anti-drug campaign? Actually, still in connection pa dito dun sa Barangay Drug Clearing Program. Wala akong hawak na statistics, pero ito kasi yung naging trend noon. Kung maalala natin noong 2016, before the implementation ng Barangay Drug Clearing Program, nagkaroon tayo ng tinatawag na Oplan Tokhang. Yes. Tapos doon sa Oplan Tokhang, medyo na-overwhelm tayo, ma'am, sa resulta noon. Because ang daming lumabas na drug personalities na nag-surrender, whether gumagamit or yung iba nagbebenta, yung mga small time na drug pushers. Yes, ma'am, medyo na-overwhelm nga tayo doon sa hindi natin inasahan na ganun karami ang gumagamit pala o kaya involved sa illegal na droga. And then, sa Barangay Drug Clearing Program kasi merong, lalo na sa DDB Board Reg, kasi ang Barangay Drug Clearing Program is, kumbaga, issuance po, it is a regulation issued by DDB. So doon po nakalagay sa DDB regulation, makakategorize natin ang mga barangays whether drug affected siya or hindi. So nung makita natin yung numbers ng drug surrenderers, tapos inisa-isa natin per barangay, nakita natin halos lahat ng barangay sa Region 9 drug affected. Kasi base sa regulation, kahit isang drug personality lang na gumagamit meron sa isang barangay, ang barangay na yon ay considered as drug affected. So nakita natin talagang halos lahat ng barangay sa Region 9 ay drug affected. Yes. Ngayon, because gano'n nga yung nangyari, can you just imagine kung lahat ng nag-surrender na yon, users o kaya small-time drug pushers, ikukulong natin. Mapupuno lang po ang ating selda. Oo. So that's why ang ating government inintroduce yung Barangay Drug Clearing Program. Actually, yung programa, ma'am, hindi lang sa noong 2016 lumabas. Meron ng previous issuances patungkol sa Barangay Drug Clearing Program. Hindi lang natin sila napansin ng mabuti. So noong 2016 lang, nung pagdating ni President Duterte. So inintroduce yung Barangay Drug Clearing Program wherein ang pinaka-purpose is to clear the barangays from the menace of illegal drugs. And one of the strategies na ini-employ sa Barangay Drug Clearing Program ay ang pagbibigay ng intervention programs dito sa mga nag-surrender, whether gumagamit o kaya nagbebenta. Hindi na natin sila hinuhuli, di ba? Yes, opo. So binibigyan natin sila ng chance para magbagong buhay. So yun po, kaya doon nag-umpisa ang ating implementation ng Barangay Drug Clearing Program. Ma'am, in terms naman po sa collaboration, coordination natin, how does PDEA work with other law enforcement agencies, local government units, and community stakeholders natin po dito sa Region 9 para ma-address nga yung ating continuous drug problem comprehensively? In terms of collaboration and coordination, ma'am, with other law enforcement agencies, actually ang PDEA 9 is in constant communication with our counterparts. Most especially sa law enforcement agencies like the PNP, the AFP, and other concerned agencies. Actually, ang Region 9, constant ang communication, lalo na pagdating sa supply reduction. Kung mapapansin po natin, every time na nagkakandak tayo ng anti-drug operations, most of the time, naka-joint tayo with PNP. Opo, yan po yung sa anti-drug operations natin. And then, ang aming intelligence section ng PDEA is also in constant contact with the intelligence unit ng PNP specifically for the harmonization of drug personalities in Region 9 by conducting regional intelligence workshop regularly. So palagi po silang nag-uusap pag may mga ganitong lumalabas na newly identified drug individuals, hindi po yan basta-basta kundi idinadaan nila sa workshop kung totoo ba o hindi. And then meron po kami ngayon po our new regional director, Director 3 Maharani Arga Downey Tosok. Last January 18, pumunta po siya at nakipag-usap kay Regional Director ng PRO9, si PB Gen Bowen Joy Masauding,
purposely to foster stronger collaboration in a mission of a drug-free Zamboanga Peninsula. So kumbaga ini-strengthen talaga ngayon ng ating bagong regional director ang collaboration with other counterparts. And hindi lang po sa PNP, actually sa amin sa regional center, marami man kami mga regional office na kapitbahay. Actually inikot na din ng aming regional director. She has been to NEDA, to DILG, to DENR and other offices. Ang iba na hindi pa napuntahan, nasa bucket list na din niya para po makipag-collaborate sa kung ano man ang pwede gawin. And then, hindi lang si RD, pati po ang ating mga tauhan on the ground kasi meron tayong mga provincial offices and we have corresponding provincial officer for that office. Meron tayong isa dito na city office and meron tayong city officer. Ito pong mga official po natin, provincial officers, city officers, nakipag-usap na din po sila sa iba't ibang counterparts sa kanilang AOR naman to establish din that connection of support with each other. So ganun po yung collaboration na ginagawa natin sa ating PNP counterparts and other law enforcement agencies. Ngayon, pagdating naman ma'am sa collaboration natin with the local government units, ang ating personnel on the ground, nandyan po sila palagi. Present po sila sa lahat ng activities ng ating LGU, lalo na pagdating sa kampanya laban sa iligal na droga. In fact, they are always present po sila and have contributed significant inputs, especially doon sa formulation ng kanilang local anti-drug plan of action. So meron po silang kumbaga inputs, meron silang contributions on how to draft activities when it comes to anti-drug campaign of the LGU. And another thing is, nandyan po sila para tumulong para sa institutionalization and implementation ng drug-free workplace program. Because kailangan po natin in every LGU, because that is a workplace, kailangan natin meron din silang sariling drug-free workplace program. So, yan po yung collaboration natin with the local government units. And then pagdating sa community, of course, marami din po tayong collaboration with them sa communities. Opo. Kung maalala po natin noong 2022, halos naikot po natin ang mga barangays para sa collaboration, engagement with the barangay officials para continuously ma-remind po sila sa kanilang role and responsibilities pagdating sa barangay drug clearing program. Thank you very much, ma'am, no, for sharing that with us na, ayun, continue yung kampanya talaga natin down to the grassroots level para sa ating anti-illegal drug campaign. So, ma'am, kanina nabanggit nyo na paano you explained, no, paano yung criteria, paano yung process ng barangay drug clearing program natin since 2017, I guess, nag-start na dito or 2016 nag-start siya. And so, ngayon, ma'am, how do we yung process nga, how do barangays or how many barangays na po dito sa Region 9 have achieved this status na drug-cleared barangay? At syempre, ngayon po na drug-cleared na sila, what will happen next? Binabalikan ba natin itong mga barangays na to? Do they submit annual report na drug-cleared pa rin kami dito sa aming barangay? So, paano po yung ganung process? Actually, ganito, ma'am. Regarding sa drug-cleared barangays, before a barangay can be declared as drug cleared, kailangan po nilang dumaan sa proseso. Meron po tayong procedures as stipulated in the DDB Board Regulation number 4 series of 2021. Ang pinaka-title po ng regulation is Sustaining the Implementation of Barangay Drug Clearing Program, kung saan naka-outline po kung ano yung process at procedure na kailangan nilang pagdaanan. Now, gusto ko lang ibigyan ng overview siguro, ma'am, no? Ito yung mga activities na kailangan nilang pagdaanan bago sila ma-declare as drug cleared. Unang activity is yung rollout ng Barangay Drug Clearing Program. Because bago sila makapag-implement, dapat maintindihan nila ano ba yung programa at paano ito gagawin. Ano yung mga activities, sino ang gagawa, yun ang kailangan nilang maintindihan. Now, after the rollout ng Barangay Drug Clearing Program, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, kailangan nila ma-reactivate at ma-revitalize. Kasi ang pinaka-main implementer dito is the Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, they have to reactivate, they have to revitalize. Dito sa reactivation at revitalization, makikita natin ang composition
ng tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sino-sino ang mga yon, anong agencies, sino-sino ang miyembro ng BADAC Committee on Operations, BADAC Committee on Advocacy, at sino-sino yung mga miyembro ng tinatawag na BADAC Auxiliary Team. Lahat po sila, meron po silang significant role pagdating sa anti-drug campaign or even sa barangay drug clearing program. So mahalaga po yung reactivation at revitalization. Actually, hinahanap yan as one of the requirements kapag mag-apply sila as drug lead. Now, after na ma-reactivate at ma-revitalize, kailangan natin ng watch list. Management of watch list. Now, ang tanong kasi na kadalasan na tanong, kanino nang gagaling yung listahan? Sa PIDEA ba, sa PNP o sa barangay? Basically, ang listahan magagaling sa barangay. Yes. Si BADAC chairman o kaya si barangay chairman, siya yung magko-consolidate ng lahat ng reports na gagawin ng kanyang mga tauhan on the ground. Purok leaders, cluster leaders, BADAC auxiliary team, sila yung kumbaga maglilista ng mga identified drug personalities and then isasubmit kay BADAC chairman. And then itong si BADAC chairman, yung consolidated list, ipapasa kay PNP at saka kay PIDEA. Let's say sabihin na natin sa municipal level, anong gagawin for validation? Because hindi pwede lahat ng nandun, yun na. Kasi kailangan natin i-verify kung totoo ba involved siya o hindi. So sa municipal level pa lang, ginagawa na natin ng validation. And then after sa municipal level, iaakyat pa siya sa provincial level para sa further validation na naman. Kapag papasa sa provincial level, iaakyat sa regional level for another regional intelligence workshop gagawin ng PIDEA and PNP para sa final listing at isasubmit naman yun sa PIDEA National Headquarters. Now, pagdating sa National Headquarters, ma'am, kapag finalize na yung listahan, yun yung ibababa sa atin. Yun ang tinatawag na Certified PNP, PIDEA Certified BADAC Watch List. At ibabalik yun sa barangay for their proper action. So doon na i-identify kung ano yung magiging action ng barangay, whether to give intervention programs or kailangan bang arestuhin ito kasi hindi nag-surrender. Doon na makikita kung ano ang gagawin ni barangay. Now, kapag meron ng watch list na binaba, medyo mahaba ito, ma'am. Oo. Kapag meron ng watch list, ma'am, magkakandak ngayon ng house visits. Ang house visit, ikakandak ni barangay, ni PIDEA, ni PNP, and other concerned agencies kung mayroon. Basta't importante nandun si PIDEA, nandun si PNP, and the barangay. Ang purpose ng pagkakandak ng house visit is to inform those listed in the PIDEA PNP Certified BADAC Watch List na merong government programs na nakaantabay para sa kanila. Kung gusto nila magbagong buhay. Kung gusto nila mag-surrender. Ito para sa mga users. Sa mga pushers na ayaw mag-surrender, they will be subjected to anti-drug operations. Pero nevertheless, ganun yung nangyayari sa house visit. Ini-inform sila na merong government programs na tutulong sa kanila. Ngayon, kung lahat ng listed sa PNP PIDEA Certified BADAC Watch List, napuntahan na at nasabihan na merong programs, ipaprocess na natin ngayon ang mga surrenderers. Sa barangay, magkakaroon tayo ng one-stop shop na tinatawag. Nandun si PNP, nandun si PIDEA, nandun si DOH. May iba't iba silang role. Si PNP, si PIDEA, kung merong magsusurrender, sila yung magkakandak ng profile, profiling ng mga drug surrenderers. Si DOH or other medical personnel na nandun, sila yung magkakandak ng assist para ma-determine kung gumagamit ba siya or baka nga small-time drug pusher siya. And then magkakandak din ng background investigation ng PIDEA and PNP para malaman kung ito bang pusher na to na nag-surrender, hindi ba siya high-value target o kaya small-time lang siya. Kasi kung high-value target, medyo magka-problema tayo. So, ganun yung ginagawa doon sa processing of surrenderers. Now, kung after ng lahat ng mga nag-surrender, mai-process na natin sila, nabigyan na, nakandaka na ng assist, na profile na, ang gagawin next is to implement the intervention programs. So, dito papasok si DOH para sa intervention programs. Ang gagawin ni DOH, titingnan niya kung sino yung nasa listahan na nakakategorize as users.
At base doon sa resulta ng assist na ginawa nila, doon magdedepende kung anong intervention program. Let's say for example, itong si user A, low risk lang siya, so general intervention. Itong si user B, medyo severe o kaya moderate, so ang kailangan sa kanya is CBDRP, yung Community-Based Drug Rehabilitation Program. And then other personalities na nandun sa listahan, hindi gumagamit, small-time drug pushers. Ito yung mga kailangan i-subject natin sa reformation program sa pamamagitan ng balay silangan. That's why pinaka-importante talaga na ang LGU meron siyang sariling balay silangan. Kasi isa yun sa, kumbaga, alternative intervention para dito sa mga drug pushers or drug offenders. And then ngayon ma'am, kapag natapos na yung implementation ng intervention programs, yung mga kailangan bigyan ng general intervention, yung mga kailangan dumaan sa rehabilitation, okay na, yung kailangan aresto na. And ngayon ika-categorize na natin yung nasa listahan. What I mean yung categorization, lalagyan na natin ng color coding para madali siyang ma-identify. Pagdating doon sa deliberation, makita natin kaagad, ito siya, nagtapos siya ng general intervention. Ito, natapos na yung community-based drug rehabilitation program. Itong pusher na to na na-identify dito sa listahan, arrested na siya. Or baka meron doon sa listahan na namatay na pala siya. So we have to provide death certificate for that. At meron din siyang corresponding color para ma-identify siya ng mas mabilis nung mag-evaluate ng kanilang mga papeles. So, kung okay na yun siya ma'am, no? Kung okay na siya, ibig sabihin ready na yung barangay to apply for drug cleared status. So, iipunin niya na lahat ang kailangan na documentary requirements para sa pag-apply ng drug cleared status. After that, i-elevate sa Regional Barangay Drug Clearing Team para ma-schedule ng deliberation ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. And then doon sa deliberation, kapag pumasa sila sa evaluation, kasi kailangan nilang depensahan yun, bigyan ng justification whatsoever sa lahat ng kanilang ginawa, kapag pumasa sila sa deliberation, right there and then, i-declare sila as drug cleared barangay. So napakahaba medyo pala. Mahaba, no, ma'am? Mahaba yung proseso. So hindi siya Yes. ganun kadali. Kaya Yes. dapat paghandaan talaga siya ng mga barangays. Opo. But so far po ba ngayon, marami na po ba or siguro more than half na po ba in Zamboanga Peninsula yung ating drug cleared barangays? Yes, ma'am. Actually, ma'am, sa data natin, as of today, out of 1,904 barangays, meron na po tayong na-declare drug cleared 1,389. Okay. 1,389 out of 1,904. And then aside from that, meron po tayong 115 certified drug unaffected barangays. So ito yung mga barangays, walang problema sa illegal na droga and they are certified na wala nga talaga. And as of today also, we have 400 remaining drug-affected barangays. So, ito pa po yung kailangan natin pagtrabahuhan for 2024 and beyond. Kung hindi natin kaya sa 2024, pwede extend hanggang 2025 hanggat ma-clear po natin itong 400. So, gaya ng sabi ko po kanina, nasa 21% na lang po ang ating drug affectation sa Region 9. So, konti na lang po, no? Kaya nga po dapat magtulong-tulungan yung ating mga barangays. Ngayon, tutulungan yan kasama yung ating mga ahensya ng gobyerno para ma-achieve natin yung 100% barangay cleared, barangay drug cleared, no? Dito po sa Zamboanga Peninsula. Ma'am, paano naman po yung support ng PIDEA tungkol sa ating rehabilitation and support sa mga individuals na yun, naging biktima ng drug abuse natin sa region? Actually, ma'am, pagdating sa rehabilitation, as far as rehabilitation is concerned, all we can do is to refer those PWODs to proper institution for their treatment and rehabilitation kasi wala kaming kumbaga kakayahan to to rehabilitate. Ang the most na magagawa namin is to refer them to proper institution like rehabilitation centers or something para po mabigyan ng proper treatment and rehabilitation. Pero good thing kasi sa amin sa regional office,
we are about to activate yung tinatawag na Regional Public Assistance Desk. Ito po yung responsible for addressing the concerns of the PWOODs na pupunta sa aming opisina seeking assistance for the rehabilitation. Pero i-activate pa lang po yan. Hindi pa siya nag-umpisa pero we are yet to activate that. And sa Barangay Drug Clearing Program, speaking of partnership po doon sa mga rehabilitation centers, sa Barangay Drug Clearing Program mo po kasi kung makikita natin, ang PDEA, PNP, DILG, DOH, they are working together for the common goal. Yun nga po yung goal, to clear the barangays from the menace of illegal drugs. Ngayon, each one of them, meron po silang kanya-kanyang roles and responsibilities. Si PDEA, PNP, may role, may responsibilities, DILG, DOH. And etong responsibilities po na to, they are interconnected, they are supplementary with each other. Ibig sabihin, wala yung iba, kung hindi magtrabaho yung isa, hindi po magiging successful ang programa. So let's say for example si DOH, ang responsibility ni DOH, inherent na po yan sa DDB Board Reg. Kumbaga hindi na namin kailangan pakiusapan si DOH, uy gawin niyo to, gawin niyo yan. Because nandun na sa Barangay Drug Clearing Program at malinaw na sa kanya kung ano yung role niya. So ang task niya is to provide intervention program. Yun yung pinaka-main task ni DOH. Without DOH, without intervention, ang barangay hindi siya makiklear. So that's why ini-emphasize po namin palagi na kailangan po magtulungan ang bawat ahensya na may kinalaman sa kampanya laban sa iligal na droga, particularly sa Barangay Drug Clearing Program. Tama po yan kasi kailangan din talaga ng suporta ng ating mga barangay, no, ng LGU, ng mga national government agencies. So ma'am, with that po, no, looking ahead, what are the goals and priorities po ng PDEA in Region 9 for the coming year, this 2024, and how can the public actively support, contribute dito sa ating kampanya para sa mga efforts na ginagawa po natin? Para sa goal and plans ng PDEA 9, unang-una ma'am, kasi meron pa tayong natitirang 400 remaining drug-affected barangays. So, ang pinaka-goal is to clear these 400 remaining drug-affected barangays na hopefully kaya natin by 2024. Or kung hindi kaya, anyway, we still have 2025. And yun, sa this year 2024, PDEA 9 will continue to intensify the supply reduction efforts in collaboration with other law enforcement agencies. Kailangan natin ng collaboration with the PNP para sa future anti-drug operations. And then how can public actively support? Of course, kailangan namin ng suporta ng public by giving us tips or information, or kung meron po silang nalalaman na mga involved sa illegal na droga o merong illegal drug activities na nangyari sa kanilang barangay, pwede po nila i-report doon sa isumbong mo sa PDEA, or better yet, i-promote ko na din ang aming PDEA Facebook page. Okay, they can support, they can like and follow our PDEA Regional Office 9 Facebook page. Pwede din po sila mag-send ng report doon sa page. And makikita po nila yung hotline numbers po namin doon sa Facebook page. Pwede po sila mag-report doon po sa number sa aming page. And for our demand reduction efforts, this year, we are yet to conduct training of trainers para sa members ng City Anti-Drug Abuse Council ng Isabela City. Because for the LGU, ito na lang po ang hindi namin nakadaka ng training of trainers para sa BDCP Implementation, Advocacy and Drug Free Replace Program. We are through, gaya ng sabi ko kanina, we are through with Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and even in Zamboanga City. Tapos na po kami sa mga sa TOT. Sa ang Isabela City na lang po ang kulang. So yun po ang isa sa mga siguro priority namin for the TOT. And the last but not the least, kasi meron tayong tinatawag na PDEA accredited civil society organization. We are also planning to capacitate itong mga civil society organization na PDEA accredited, and the purpose of which is for them to serve as our force multipliers pagdating po sa anti-drug campaign in the region. So far po sa atin sa region, meron po tayong isa
na PDEA accredited na civil society organization. Ito po yung Crime Watch Volunteer dito sa Zamboanga City under the chairmanship of Sir Sunny Boy Jalani ng Barangay Tituan. Opo. So we are still kumbaga scouting more civil society organizations to be accredited by PDEA and to be our partners in the anti-drug campaign. Magandang programa din po yan, ma'am. Ma'am, lastly na lamang po, what is your message po sa lahat ng ating manonood, especially sa mga kabataan? We always ask that, no, kung ano ba yung dapat nilang alalahanin parate patungkol dito sa kampanya natin on illegal drugs. So in closing, ma'am, in behalf of our new Regional Director of PDEA 9, Maharani Argadao Nitosok, I am appealing to the public to continuously support the anti-drug campaign of the agency by reporting, unang-una by reporting those individuals na alam nilang merong kinalaman sa illegal drug activities. And then sa ating mga barangays, since halos lahat sa kanila drug-cleared barangays na, please continue to support the Barangay Drug Clearing Program. Because we are doing this not just for today, not just for ourselves, but we will be doing this all throughout our lives para po sa safety and welfare ng ating children and our children's children. So, yun, ma'am. Thank you very much po sa inyong mensahe, ma'am. Napaka-enlightening po yan, no? And encouraging din sa lahat ng ating mga manonood para tulungan yung ating pamahalaan para sumuporta dito sa ating campaign. Dahil tuloy-tuloy nga talaga yung campaign natin. Hindi po tumitigil yung ating campaign on illegal drugs. Thank you very much. We have Ma'am Darmalyn Junlail po, ang Information Officer from the PDEA Region 9. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay natin, no, sa ating programa para po ma-inform yung ating publiko. Maraming salamat pong muli at syempre nagpapasalamat rin kami sa lahat ng ating manonood. Naway marami po tayong natutunan at nakuha, no, na mahalagang impormasyon na makakatulong din sa ating community at sa ating pamilya. And of course, maraming salamat to the following sponsors of these episodes. We have Blanca Calintica Estetica Zamboanga, Arias Coffee and Tea, Penguin, Karimadon, and Camiseta, all available here at SM City Minpro. Muli, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga supporters and viewers po ng ating programa. Sa ngalan po ng ating PIA Director General Jose Torres at sa ating Regional Director Ms. Noemi Edaga, ito po si Myra Espinosa. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.